Sa bawat sitwasyon na iyong hinaharap, kasama ang mga tao sa paligid mo sa isang lipunan, naisip mo ba na ang bawat desisyon na pinipili ng nakatataas at may kapangyarihan ay para sa lahat? Yung tipong kaya ng bawat individual na magkaroon nito, lalo na sa pagdating sa pinansyal. Sa mata ng Diyos, lahat tayong mga tao na kanyang nilikha ay pantay-pantay. Ngunit sa panahong ito, imposible na masabi na ito ay totoo sa kadahilan ng iba-iba ang estado natin sa buhay. The poor keep striving harder for the better, but the poor are getting poorer and the rich are getting richer. Sa parehong araw, dalawang estudyante ang naghahanda para sa kanilang araw sa eskwela. Ngunit magkaiba ang kanilang mundo. Magkaibang araw, magkaibang realidad. Para sa iba, ang K-12 ay isang hakbang patungo sa tagumpay. Para sa iba, ito'y isa pang taon ng mga gastusin. Wait, how much kaya ang gagastusin namin? Para makapagpaalam na ako kay mom and dad. Bakit kasi may K-12 pa? Eh di sana college na ako ngayon. Gastos na naman. Gusto ko lang naman mag-aral pero parang mas namomroblema ako sa pera kaysa magbasa. Magkano ba naman ito? Ha? Teka, ang dami ko na nitong mabibili. Eh parang di na naman ako makakain ng matino ng ilang araw. Di sana kung walang K-12 college na ako ngayon at wala pa masyadong isipin sa pera. Libreng mangarap pero parang hindi na ako naniniwala doon kasi puro gastos na lang. Anyway, this will benefit me kapag meron ako nitong lahat na requirements. In pay lahat ng baga namin. Ito sa mas naman siguro na gawin ito. I believe naman na K-12 will help sa college though. Every day that passes, most of us do not see the holistic side of every person's life in how they handle every situation. In each situation, we think that it is an opportunity or would benefit us. It is opposed to the other side. This is the sad reality we face from then until now. It is using what would benefit the most rather than the less fortunate and the voiceless individuals will have, but continues to be neglected. We will never feel equality and equity in this world, which is the harsh truth. This will help me in the long run. Paano pa ako makakapag-focus kung puro pera na lang iniisip ko? In this case that the two students have faced, both of them are experiencing life differently. The fortunate student believes that K-12 will help him to get through college. Hoy, kamusta? Ang dami na naman kailangan building, di ba? Mga requirements at ambagan sa school project.
Oo nga gastos na naman. Hindi ko na nga alam saan ako kukuha ng pambili. Isang mamahal pa ng ibang libro. Alam mo, hindi ko na kailangan mag-alala. Nanay ko na rin sa lahat ng bayarin ko. Di ba? Sobrang convenient. Buti ka pa. Sana nga sa akin ganyan din eh. Hindi ko nga alam kung may pangkain pa ako bukas dahil sa mahal ng mga bayan. Pero alam mo, mas mahalaga na mas kompleto tayo sa gamit para makapaghanda at makapasa na tayo sa college. K-12 will prepare as well. Paano nga kung wala kang pambili? Paano ka magiging handa kung araw-araw ang iniisip mo yung mga bayan? Hindi sana college na ako ngayon kung walang K-12. Mas lalo lang dumami yung gastos ko. But despite this sight, the less fortunate student views the K-12 curriculum as a burden to her life. Instead of saving money and being a college student already, there are still 2 years of learning and spending time in senior high school. This outcome shows that the K-12 curriculum has faced numerous criticisms, opinions, and arguments. Sa likod ng bawat ngiti at pangarap, nariyan ang masalimot na realidad ng karamihang mga mag-aaral ang kakulangan ng pera na humahadlang sa kanilang pag-aaral. Sa kanilang mga mata, ang edukasyon ay tila isang luksong kayamanan na ang maswerte lamang ang may kayang abutin. Ngunit sa kabila ng lahat ng paghihirap, patuloy ang kanilang laban, umaasa na balang araw ang kanilang pagsisikap at sa panibagong bungat araw ay mabubunyag ng isang maliwanag na kinabukasan.